ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 8:05 na sa aga. Nagapangunang nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sang Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome na sa Radyo Pilipinas News, subong adlaw sang Lunes. Pet sa 11 bulan sang Mayo tuig 2026. Ako ang inyo alagad, Emerald Santiagudo kagkaron sa aton nga headlines. Headline. 24 ka Pinoy crew sang MS Honjus na apektado sang hantavirus na talana nga madungka sa Spain. Headline. Shooting incident nagluntad sa Festive Walk Mall sa distrito sa Mandurriao. Tulit nga investigasyon naging patigayon sa kapulisan kasunod sang nasambit nga insidente. Headline. Masobra 800 ka taxi drivers nakabaton sang fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. DSWD Field Office 6 magahiwat sang payout sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga PUJ driver umpisa Mayo 11. Headline. Mga senior citizens sa Pasay City naka-avail sang mga serbisyo sa giniwat nga dental outreach program sang LGU. Headline. Installation sang automatic weather station sa Bugasong, Antique, ginalantaw nga makapabaskog sang disaster preparedness sang banwa. Headline. PhilHealth Region 6 may bagong Regional Vice President. Headline. Nanuay-nuay tuhay nga sektor nagtipon para sa 3rd Renewable Energy Week Expo sang Negros Occidental. Headline. Kag libre nga masahe gunting kag mani pedi gintanyag sang Iloilo City Government sa mga nanay kahapon nga Mother's Day. Headline. Philippine Standard Time, alas 8:09 na sa aga kag karon sa detalye na sang balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natala na nga magdungka sa Canary Island, Spain ang may 24 nga Pinoy seafarer nga sakay sang MS Honjus nga apektado sang ginabantayan nga hantavirus. Sa virtual presser sang Department of Migrant Workers o kon DMW, ginpayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga pagkadungka nila isaylo sila sa eroplano kag dalon sa Netherlands agud ipaidalom sa testing kag quarantine.
Sa Martes naman, idulong ang 14 ka Pinoy crew nga naka-assign sa deck kag engine sang barko sa Rotterdam, Netherlands para ipaidalombahan sa testing kag quarantine. Sa tion nga matapos nila ang quarantine kag madeklara nga cleared, mahimo na sila nga ma-repatriate pabalik sa pungsod Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Arestado sang kapulisan ang security guard nga naniro sa sulod sang Festive Walk Mall Mega World sa Barangay Q Abeto, Mandurriao, Iloilo City kahapon nga adlaw. Ang suspect ginkilala nga si Joseph Lebuna Claudio, 37 anyos, kag security guard nga naka-assign sa mall. Samtang ang biktima ang ginkilala nga si Jomay Mark Palion, empleyado sang nasambit nga establishmento nga naka-assign sa seafood section. Sa investigasyon sang kapulisan, gintiro sang suspect gamit ang iyang issued firearm ang biktima kag naigo sa dughan. Gindala naman sa Western Visayas Medical Center, Q Abeto Street, Mandurriao, Iloilo City ang biktima. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Iloilo City Police Station 5 ang suspect. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa kaangot nga balita, nagpatigayon sa tulid nga investigasyon ang Iloilo City Police Office o kon ICPO sa shooting incident nga natabo sa Festive Walk Mall Mega World sa distrito sang Mandurriao. Nagagwa sa investigasyon sang kapulisan nga nag-ugat ang insidente sa wala pagintindihanay sang suspect kag biktima. Apisar ini nakatutok ang kapulisan sa pagtipon sa mga ebidensya kag pagtumod sa mga sirkumstansya kag motibo sa insidente. Ginpasiguro ni ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla ang publiko nga ang kapulisan nagapatigayon nga patas kag komprehensibo ang investigasyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakabaton sang fuel subsidy ang may 883 ka taxi driver sa syudad sang Iloilo gikan sa Iloilo City Government. Pinaagi sa fuel subsidy coupons nga ila ginbaton, nagpatughong ang taxi driver sa pila ka designated gasoline station sa syudad. Kada taxi unit nakabaton sang balor 1,000 pesos nga petroleum products. Ini ang bulig sang lokal nga panguluhan sa tunga sang padayon nga pagsaka sang presyo sang petroleum products bangod sang tensyon sa Middle East. Suno kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, kabahin ini sang padayon nga paninguha sang Iloilo City Government nga mabuligan ang mga driver nga adlaw-adlaw nagapangabudlay agud makapangabuhi kag magahatag sang serbisyo sa publiko. Sa kabugusan, naglabot na sa 3,594 ka driver sang jeep, tricycle kag taxi ang nakabaton sang una nga tranche nga fuel subsidy gikan sa Iloilo City Government. Ginahandaan naman ang pagpanagtag sa ikaduha nga tranche sang fuel subsidy sa tricycle drivers subong nga bulan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 magahiwat sang payout sang 5,000 pesos nga cash relief assistance sa mga PUJ driver umpisa Mayo 11. Para sa detalye sang balita, may report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magahiwat sang cash relief assistance o kon CRA payout para sa public utility jeepney o kon PUJ drivers ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 umpisa Lunes, Mayo 11 tugtog 12. Hiwaton ang payout sa mga probinsya sang Aklan, Capiz, Guimaras kag Iloilo. Sa Mayo 11, hiwaton ang payout sa GTIC Function Hall Capitol Grounds sa San Miguel, Hordan, Guimaras para sa mga driver sa Buena Vista, Hordan, Nueva Valencia, San Lorenzo kag Sibunag. Sa pareho nga adlaw, may hiwaton nga payout sa Tamasak Arena sa Barotac, Nuevo Iloilo para sa PUJ drivers gikan sa Mina, Pototan, Anilaw, Banate, Barotac Nuevo, Pasig City, Dingle,
Dueñas, Dumangas kag San Enrique. Hiwato naman sa Oto National High School ang payout sa mga driver gikan sa Gimbal, Igbaras, Miagaw, Oton, San Joaquin, Tigbawan kag Tubungan. Samdang sa Mayo 12 mahiwaton nga payout sa ABL Sports Complex sa Kalibo, Aklan sa mga PUJ driver gikan sa Altavas, Balete, Banga, Batan, Kalibo, Madalag, New Washington, Buruanga, Ibahay, Leso, Makato, Malay, Malinaw, Nabas, Numancia kag Tangalan. Sa mga drivers gikan sa munisipalidad sang Maayon, Panay, Panitan, Pilar, Rojas City, Cuartero, Dao, Dumalag, Dumaraw, Ibisan, Hamindan, pati man sa Mambusaw, Sapian, Sigma kag Tapas, hiwaton ang payout sa Martes sa Robinson's Place, Rojas City, Capiz. Kada driver makabaton sa tig 5,000 pesos na CRA. Pahayag sa DSWD6 ang listahan sa mga benepisyaryo na galing sa validated nga datos nga ginsumite sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Panugyan sa ahensya sa mga driver nga magdala sang original nga valid driver's license pati man sang photocopy sini. Sa mga wala sa listahan, magapahamtang sang help desk sa mga paying venues. Para sa Bagong Pilipinas, man Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginalauman nga magabaskog ba ang pagpanghanda sa kalamidad anuman sa early warning capability sang banwa sang bugasong sa Antique sa nakatalana nga installation sang automatic weather station sa Barangay Igsoro. Ini kasunod sang giniwat nga coordination meeting sa tunga sang provincial government sang Antique, pinaagi sa PDRRMO kag sang bugasong LGU sa pagpamuno ni Mayor Victor Condes. Sa Sinapol, ginhambalan ang importansya sang nabasko nga kolaborasyon sang mga LGU sa pagtukod sang responsive kag resilient nga disaster management sa bilog nga probinsya. Suno sa PDRRMO, ang automatic weather station magahatag sang real-time kag localized nga datos sa lakat sang panahon. Lakip na ang ulan, temperatura, direksyon sang hangin kag atmospheric pressure nga makabulig padasig kag hatagiya sa mga desisyon sang mga otoridad sa tion sang emerhensya. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pang senior citizen sa Pasay City naka-avail sa mga serbisyo sa ginhiwat nga dental outreach program sang LGU. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Aranyata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naka-avail sang libre nga mga serbisyo ang masobra isa kagatos nga senior citizen sa Pasay City sa ginhiwat nga dental outreach program sang lokal nga panguluhan. Ginpangunahan sang Pasay City Primary Healthcare Facility ang dental outreach program sa barangay Sablugon sining karon lang. Lakip sa serbisyo nga gintanyag ang fluoride treatment kag tooth extraction. Ginpangunahan ng City Health Officer Dr. Phoebe Palomo, kaupod sa Dr. Maria Christine Aguilario Lakatan, Dr. Elinek Hodena Vio, Dr. Justin Matthew Serrano, kag Dr. John Naila Lantakon ang outreach program. Para sa Bagong Pilipinas, Mern Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Bilang sabat sa problema sa kakulangan sang tubig sa syudad, ginatanaw ang posibilidad nga dugangan pa ang bulk water supply sa Iloilo City. Ini ang ginpayag ni Dr. Carlos Primo David, head sang Department of Environment and Natural Resources Water Resources Management Office sa iya nga pag-courtesy call kay Mayor Raisa Trenya. Suno sa opisyal, kinahanglan nga mahatagan sang solusyon sa labing madali nga panahon ang ginakulang nga water supply sa syudad. Ginsiling niya nga ginakabig ang syudad nga model city. Gani bilang isa ka model city, wala dapat ini isang problema sa tubig. Lakip sa ilang nga mga gindiskusyonan ang posibilidad nga magdugang sang bulk water supply sa masunod nga tuig. Sa karon, ginpayag niya nga may 6 na kaaplikasyon sang bulk water supply sa Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News.
Pagsunod sa proseso kag requirements ginbanugyan ni Mayor Raisa Trenia sa Metro Pacific Iloilo Wonder kasunod sang pag-delay sang konstruksyon sang ilang nga desalination plant. Para sa detalye sang balita, Radyo Pilipinas Report. Nagpanundom si Iloilo City Mayor Raisa Trenia sa Metro Pacific Iloilo Water o kan MPIW sa importansya sa pagsunod sang nagakaigo nga proseso kag pagkumpleto sang requirements may kaangtanan sa 8 ka bulan nga delay sang konstruksyon sang desalination plant sang kumpanya. Sunod sa alkalde ginpausisan niya sa Office of the Building Official of Obo ang pag-delay sang proseso sang permit sang MPIW. Kag iya ni baluan nga Marso 20 sa islang subong nga tuig sang nag-file sang ilang aplikasyon ng MPIW para sa pagtukod sang ilang nga desalination plant kag may kulang pa sila nga dokumento nga kinahanglan pa ma-comply. Dugang niya ang OBO nagahatag man sang technical assistance kag nagsunod sa mandatory safety kag building regulations na hindi mahimulaktawan ang proseso. Sunod sa alkalde, importante nga mangin patas kag factual sa paghatag sang impormasyon. May direkta man nga koneksyon ng MPIW sa iya, gani pwede gid nila mapahibalo sa alkalde ang ilang concerns. Sunod sa alkalde, handom gid niya nga madayon ang proyekto bangod ginakabig niya nga long-term solution ini sa water supply sa syudad. Apang dapat man nga magsunod sa nagakaigo nga proseso sa pagpasa sang requirements. Sanding sa datos ang OBO as of May 4, wala pa makapasa sang mga kulang nga requirements ang MPIW base sa ilang ginpadala nga compliance sheet. Una nga nag-apela ang MPIW sa Iloilo City Council sa consultative meeting sang Committee on Public Utilities sang Miyerkules nga buligan sila ug padasigon ang pagproseso sang ilang nga permits para sa tukuron nga 65 million liters per day nga desalination plant. Para sa Bagong Pilipinas, Emerson Segudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. DOST nagdala sang high-tech nga sistema sa pagpatambok sang alimango sa La Paz Fisherfolk. Para sa detalye sang balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas Report. Mas moderno kag mas produktibo nga pamaagi sa pagpadako sang alimango ang ginpakilala sa Department of Science and Technology sa mga mangingisda sang Barangay Ingori, La Paz, Iloilo City pinaagi sa paggamit sang vertical crab fattening system nga may recirculating aquaculture system o kon RA technology. Sa pihak sang limitado nga espasyo kag pagpanghangkat sa tidal condition, ginalauman nga makabulig ang bag-o nga teknolohiya sa pagdugang sa produksyon kag kita sa mga miyembro sang Ingore Baldosa Fisherfolk Association. Sunod sa DOST, pinaagi sa teknolohiya, mapauntat ang pagdepende sa seasonal availability kag tidal condition bangod posible na ang mas regular nga produksyon sang alimango. May ara subong sang 100 containers ang asosasyon sa diin ginabutang sa kada container ang kada alimango. Ang proyekto ginapatuman sa idalom sang Community Empowerment through Science and Technology o CONSES program. Kaupod ang suporta sa iban pa nga stakeholders. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nanuay-tuway nga sektor nagtipon para sa 3rd Renewable Energy Week Expo sang Negros Occidental. Para sa detalye sang balita, may report si JP Hervas. Radyo Pilipinas Report. Pagtipon ang nanuwaltuhan na sektor para sa 3rd Renewable Energy Week Expo sang Negros Occidental. Ang aktibidad gintambungan sa mga tiglawas ng national government agencies, local government units, energy experts, private sector, renewable energy advocates kag ban pa nga stakeholders. Katuyuan sini nga maruso ang energy security, efficiency kag ang pag-adapt sang renewable energy solution sa Negros Occidental. Pinaagi sa pagpabaskog sa mga lokal nga panguluhan kag pagsuporta sa mga pulisa angot sa renewable energy. Bilang kabahin sa mga aktibidad, may ginpreparar nga exhibit nga nagapasundayag sa mga renewable energy technologies, energy efficiency solution, financing mechanism kag support program. May araw man sang policy kag technical forum, LGU kag community learning session, business kag partnership matching activities kag public education initiatives. Ang expo na bukas ang Mayo 7
kag magalawig tubtob Mayo 9. Para sa Bagong Pilipinas, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PhilHealth Region 6 may bago na nga Regional Vice President. Nagapanumbalik sa report si Marian Grace Eredieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. May bago ng Regional Vice President ang PhilHealth Region 6. Sa ginpagwa ang anunsyo sa PhilHealth Region 6, epektibo sa Mayo 4, nagpungko bilang Regional Vice President si Marjorie Cabreto. Antes ang appointment ni Cabreto, nagserbe bilang Acting Regional Vice President sa PhilHealth Region 6 si Lazaro Larry Tabsing. Si Cabreto ang sa tuan ay nagpangalagad bilang Regional Vice President sa PhilHealth Region 7. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Masobra 230 ka soil sample sa Banate libre nga gin-analyze sang Department of Agriculture Mobile Soils Laboratory. Para sa detalles ng balita, may report si JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagdangat sa masobra 230 ka soil samples sa Banate, Iloilo ang napaidalom sa soil analysis sa Department of Agriculture Western Visayas o kung DAWV. Ini kasunod sa pagbisita sa Mobile Soil Laboratory sa ahensya subong nga semana. Magluwas sa source analysis, naghiwak man ang DAWV sa technical briefing sa mga mangunguna agud mapasangkad pa ang ilaihibalo sa husto nga pagdumala sang duta. Ginpatpat man sa ahensya mapamaagi agud mapaayo pa sa mga mangunguna ang kondisyon sang duta kag mapataas ang produksyon sang ila mga pananom. Para sa Bagong Pilipinas, JB Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tubungan himuon nga agritourism hub sa probinsya sang Iloilo. Para sa detalye sang balita, may report si Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Inabuligan karon sang Iloilo Provincial Government ang banwa sang Tubungan agud mangin agri-tourism destination sa idalom sang Project Tubong Turismo. Pinaagi sa pagpabaskog sang turismo, agrikultura kag mga lokal nga negosyo sa banwa. Sa ginhiwat nga assessment sang Technical Working Group sang turista sa barangay, programa sang Iloilo Provincial Government ginlibot ang mga target nga lugar sa barangay Igpaho, Igtuble kag Batga para sa posible nga mga tourism attractions kag infrastruktura nga kinanglanon antes ang opisyal nga paglunsar sang proyekto. Lakip sa mga ginaduso nga tourism destination ang mga trail sa Sitio Gamay Danau kag Igpaho proper, ang viewing deck sa likod sang Sitio Danau Tourist Rest Area kag ang rock climbing kag hagdan-hagdan nga hiking trail sang Sitio Magi. Ang Sitio Baldan ang ginalantaw karon nga mangin puloy-an sang nagkalain-lain nga atraksyon kaangay sang Integrated Agricultural Farm, Livestock Multiplier Demo Farm kag Flower Farm. May ara man sang bamboo plantation nga pagatukuron kaupod ang Provincial Environment and Natural Resources Office. Agud mas mangin manami ang eksperyensya sa mga turista sa banwa, may ipahamtang man nga traditional nipahat o kon bahay kubo sa Sitio Danau. Kabahin man sang proyekto ang pagtukod sa tourism business hub nga magahatag sang palangabuyan sa mga indigenous people o kon IP community sa Tubungan, samtang ginapangapinan ang mga cultural heritage sites sa banwa kaangay sang Cross of Balabago kag Bubon Ibit nga kilala nga sagrado nga panait ritual site sa barangay Batga. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan na nga balita lokal, agud kilalahanon ang sakripisyo sang mga nanay gintanyag sang Iloilo City Government pinaagi sa Office of LGBTQ Affairs ang Mother's Day Tribute kadungan sang adlaw sa mga nanay sang Domingo, Mayo 10 sa Haro Plaza.
Ang programa nagtanyag sang libre nga gunting, manicure, pedicure kag masahe para sa mga nanay. May libre man nga snacks kag pabulak para sa mga nanay bilang pagdumdum sa ila dako nga kontribusyon sa tagsa ka panimalay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Philippine Standard Time, alas 8:30 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Madamo gid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa ilang nga mga radyo kag sa aton nga Facebook Live. Stay updated sa mga balita diri sa Iloilo City kag iban pa nga bahin sang Western Visayas. Pinaagi sa pag-like, comment and share sa Facebook page sang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa liwat, akong inyo alagad Emero Santiagudo kag until next time, dire lang sa Radyo Pilipinas News. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast